Bagong team ni Terdy Ravenna sa EuroLeague, pakitang gilas sa kanilang unang game, tinambakan ng 38 points ang kalaban. At while Arakji lalaro sa Japan B-League, yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So patuloy ang development ng ating mga players overseas, kung saan bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang mga way para i-develop pa ang kanilang mga laro. At bukod pa doon, syempre, ang posibilidad ng pagkakaroon ng magandang career at sahod sa paglalaro sa mga liga sa labas ng bansa. Maliban sa ating mga Japan B-League players at KBL Korea players, ay meron tayo ngayong bagong Pinoy young player na gagawa ng way upang matahak ng mga Pinoy bowlers ang Europa. Ito nga'y walang iba kundi si Terdy Ravenna. Yes, numero 1 goal ni Terdy sa pagdayo sa bansa ng mga players na may tangan ng sistematikong laro at IQ sa basketball na EuroLeague ay maidala at maipakilala ang talentong meron tayo sa game. Nang sa gayon ay mabigyan din tayo ng magandang opportunity tulad ng nagawa nito sa B-League ng Japan. Though more on good things ang naisip natin every time na nag-overseas ang ating mga players, pero sa kabilang banda para sa kanila ay mahirap ang bagay na ito. Yung malayo sa pamilya at makisama sa isang bansa bilang dayuhan ay hindi madali. Pero ito tila nahasa na ng panahon ng Westbrook ng Pinas kung kaya't nasanay na ito. Kung natatandaan, pagkatapos ng ilang taon nitong stint sa Japan B-League ay rekta agad sa US si Terdy upang ipagpatuloy ang kanyang ensayo kahit pa nga off-season. At pagkatapos noon ay direkta na rin ang pagtanggap niya ng offer na lumaro sa isang bagong ball club sa Dubai na papasok sa EuroLeague. Kung iisipin mabuti, sa lahat ng mga players natin overseas ay si Terdy Ravenna ang pinaka-agresibong sumubok na idala ang talento ng Pinoy bowler sa mga international basketball competition. Though mas marami pa sana tayong young Pinoy players na papwede ding sumubok dito. Sa DBC ay nagumpisa na ang pagsasanay ni Terdy kasama mga teammates nito. At kung pakikisama ang pag-uusapan ay tila talento ng Pinoy yan overseas. Makikita nga yan sa ilang larawan ni Terdy kasama ang kanyang mga teammates. At dito ay makikita natin ang mabilis ang pag-develop ng mga European coaches sa chemistry ng bawat isa. Dahil nito lang ay nailunsad na nila agad ang kanilang first team tune-up game kontra sa isang Croatian ball club. Yes, kahapon ay nasubukan agad ang chemistry ng team nila Terdy. Though maikli lang ang panahon ng kanilang pagsasama-sama ay tila nagpakita agad ng magandang potensyal ang team nila na ito. Dahil hindi lang tinalo kundi tinambakan pa nila ang kanilang kalaban sa laban na mahigit 30 puntos. Natalo ng Dubai Basketball Club ang Croatian team na KK Dinamo Zagreb sa final score na 84-46. Hindi nga lang tinelevise ang game at wala rin tayong stats na makala, pero manatiling updated para sa mga kaganapan sa naging laban na yan at sa mga magiging 3 game pa ng team nila Terdy dito sa ating channel. Samantala, usapang overseas pa rin, ang Japan B-League na yata ang pinakamalaking liga ng basketball overseas kung saan ay naging tahanan at magiging tahanan pa ng maraming mga Pinoy bowlers. At ang liga nga na ito ng mga Hapon ay tila hindi mapigil ang paglaki ng development dahil this 2024 to 2025 B-League season ay lalawak pa ang pag-extend nila ng kanilang Special Asian Quota. Ang programa na nagpasikat sa liga ng mga Hapon ay mas lalong lalaki pa dahil kung dati ay sa Southeast Asia at East Asian countries lang ang pagkuha nila ng mga Asian import, ngayon nga umabot na even sa Middle East. Meaning may chance na ang mga top players mula Lebanon upang maging import sa one of the competitive basketball league sa Asia. At ang numero 1 nga ditong target ng Japan ay walang iba kundi ang one of the best guards sa Asia ngayon na si Wael Arakji. Win-win situation ito para kay Wael at sa Japan kung matuloy dahil tataas pa ang development nito as a player at syempre yung malaking pera na naghihintay dito. Habang ang Japan ay another data sa laro ang may sisave nila mula sa top Asian player ngayon na pwedeng magamit nila kontra sa Lebanon sa hinaharap.